Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my channel. For today's video, itutuloy natin yung part 2 ng complete guide kapag kayo po ay mag-a-avail ng House and Lot kay Borland Development Corporation. So hanapin nyo na lang po yan sa mga videos kung gusto nyo pong malaman kung ano yung nilalaman nung part 1. So dito po sa part 2 pag-uusapan natin yung mga key topics, yung mga important na topics na kailangan yung matandaan kapag ka po kayo ay nagre-reserve. So, yung nilalaman ng reservation of agreement kapag po kayo nga ay nag-reserve ng unit kay Borland. Okay, ang una is, i-confirm sa inyo yung block and lot na napili ninyo. And then after that, ay yung i-explain sa inyo yung specification ng bahay. Although ito naman ay na-discuss na ng real estate agent sa inyo upon tripping, pero i-confirm pa rin ito ng reservation officer. Next is yung reservation fee. So, ang reservation fee ay valid for 30 days. So, ibig sabihin, on your first month, kailangan ay makapagbayad kayo ng inyong first equity. Okay? Kasi kapag when you fail to do so, maaaring makancel yung account ninyo. So, subject for cancellation kayo unless tumawag kayo, nagkaroon kayo ng hindi inaasahang pagkakataon, talagang wala kayong kakayanang makabayad ng first equity at tumawag kayo sa opisina at i-inform sila at maggawa kayo ng promissory note na sa ganitong araw ay magbabayad kayo ng first equity ninyo. Kapag sunod-sunod na 1, 2, 3 hanggang 3rd month na hindi kayo nakabayad ng inyong equity without further notice na sa 3rd month ay ika-cancel na po talaga ang inyong account. So kasi nga 'di ba ang reservation fee naman talaga is valid lang for 30 days. So kung tuloy-tuloy na hanggang up to 3 months na hindi kayo nakabayad, kahit hindi na po kayo i-inform or tawagan ni Borland kasi nga sa first and 2 months makakatanggap naman kayo ng notice, is talagang makakancel na po talaga yung account ninyo. Okay, doon naman sa requirements, meron kayong initial requirements na isinubmit upon reservation. So, kung hindi nyo po yun na-complete yung 4 initial requirements na kailangan yung isubmit within a month, so wag nyo pong kakalimutan kung halimbawa hindi nyo po na-isubmit yung iba, di ba kayo po ay pinapirma ng nag-under oath po kayo na within a month ay isasubmit nyo po yun. So, kailangan ma-isubmit nyo po yung initial requirements na yun. Actually, 4 lang naman yun na kailangan yung isubmit. So, yung inyong proof of income, 2 valid government issued ID, proof of residency at yung inyong birth certificate or marriage certificate kung kayo ay kasal. So yun yung initial requirements that you have to submit within 1 month. And then yung submission of requirements within 3 months. So meron kayong other requirements pa that you have to submit within 90 days. So, if you fail to do so, maaari po ito maging ground for cancellation ng inyo pong reservation. So, makakancel po yung account ninyo kung hindi nyo po masubmit ang lahat ng ito. So, especially po sa mga OFW, ang pinaka-importante po is yung special power of attorney na red ribbon or consularized. So, napaka-importante po niyan. Kaya nga, I suggest, bago pa man po kayo magpa-reserve ng unit, is talagang magawan nyo na po ng paraan na makapag-provide po niyan. Kapag po kayo ay na-delayed na pagbabayad ng inyong monthly equity, meron po kayong penalty na 50 pesos kada buwan, and then on top of that is 0.001% ng inyong monthly equity kada araw. So paano yon? Kunwari, for January 2 ang inyong kabayaran ng inyong monthly equity. So kung na-delayed at January 11 kayo nakabayad ng monthly equity, so ang idadagdag nyo na equity is, na penalty is 50 pesos plus 0.001% na kunwari ang inyong monthly amortization is 5,000. So, ang magiging penalty ninyo is 50 pesos plus 0.001 of 5,000, that is 5 pesos. So, kung 10 days kayong delayed, so 5 times 10 is 50. So, plus 50 plus yung 0.001 na 50 pesos for 10 days. So, ganun. So, ang magiging penalty ninyo is 100. Okay? So, ganun po ang kanilang patakaran when it comes to delayed payments po ng inyong monthly equity. Okay, sa payment pa rin po ng monthly equity. So, yung mode of payment naman ng monthly equity, ang una natin diniscuss is yung penalty
kapag ka-delayed ng payments ng equity. So ito naman ay mode of payments. So papaano ba ang pagbabayad o paghuhulog ng monthly equity kay Borland? Ito po ay through auto debit account. So kung saan po kayo saang project po kayo, meron po silang partners bank na doon po kayo magbubukas ng inyong auto debit account. So, kunwari, like dito sa may Tanawan, Batangas, ang partners bank nila is yung Metro Bank Tanawan. So, kung anong partners bank lang, doon lang kayo pwedeng magbukas ng inyong auto debit account. So, paano naman kung meron ka ng Metro Bank account? Hindi po, magbubukas pa rin po kayo ng separate na account para po sa payment nyo ng equity. So, ang first and second monthly equity nyo, maaari nyo po yung bayaran sa opisina po. Tatanggapin po nila yan yung cash payment po ninyo. Pero on the third month, kahit po kayo ay may pambayad, hindi na po nila yan tatanggapin. Kasi kailangan po talaga ay through auto debit account. So, kailangan magawan nyo ng paraan na makapagbukas po agad kayo ng account. So, ang gagawin nyo na lang po ay ipopondohan nyo po yung account na yon, and then, automatic na po yon na i-deduct po, i-debit po ni Borland yung monthly equity nyo sa account nyo na yon. So, may pipirmahan po kayo na agreement with Borland na ang account po na yon na binuksan nyo is solely, ibig sabihin, as in para lang kay Borland, para for the purpose of payment of equity nyo lang. So, ibig sabihin, yung auto debit account na yon ay hindi nyo pwedeng gamitin in other transaction. Kasi para lang talaga siya sa pagbabayad po ng monthly equity kay Borland. So, okay, malinaw po ha, hindi nyo po siya pwedeng gamitin sa ibang transaction. So, paano naman kung kayo ay madidelayed nga ng bayad or wala kayong pangpondo doon sa inyong monthly equity? You have to inform yung office po na hindi nyo po mapopondohan po yung inyong account. Kasi po ganito, pag hindi nyo po sila in-inform, 'di ba? Wala po silang nakaltas doon po sa account nyo kasi walang laman. Kung hindi nyo po sila in-inform, magdedire-diretso po yung inyong penalty. Kunwari, January 2, supposedly ay magde-debit dyan ang system ng inyong monthly equity. Wala namang na-debit. So, ang mangyayari, magka-count na po ng yung araw ng penalty nyo. So, like I said, 0.001% ang penalty. Unlike kung tatawag kayo kay Borland, sasabihin nyo na ganito, may magbibigay kayo, mag-i-email kayo ng promissory note na, ma'am, on this day, babayaran na po namin, popondahan po namin. So, sa day na sinabi nyo, ay itatry nila ulit na i-debit yung inyong monthly amortization. That way kasi, kapag in-inform nyo at nakapaggawa po kayo ng promissory note, hindi na po hahaba yung inyo pong penalty. Okay, tandaan nyo po yan, napaka-importante po niyan. So, yun. Pero, yung pong penalty po ninyo, you have to pay that separately sa opisina. Kunwari nga, hindi nyo naponduhan. So, syempre may penalty din yun kung ilang araw, di ba? Hindi po nyo siya isasama doon po sa laman ng bangko, sa ipopondo nyo. Kasi hiwalay po yun. Kasi dahil nga system generated siya, ang tatanggalin lang talaga ng system sa kanya yung exact amount ng inyong monthly amortization. So, hindi nyo po isasama doon yung inyong penalty. You have to pay that separately sa office. Pero hindi naman talagang inoobliga na right away is babayaran nyo na. Siguro pwede na lang sa mga pahuling equity nyo na. So, may tuos naman sila dyan. So, doon nyo na lang babayaran sa kanila. So, okay, tapos na tayo doon nga sa auto debit account. I-add ko lang kung paano magbubukas ng auto debit account. Bibigyan kayo ng list ni reservation officer ng mga requirements na inyong dadalhin kapag kayo ay magbubukas na ng auto debit account. At ito ang napaka-importante. Hindi po kayo pwedeng magdiretsong pumunta doon sa partners bank nila para magbukas po ng account na yan. Ang una nyo pong gagawin is dadaan po kayo sa opisina, dala-dala po yung complete requirements nyo. So yung mga requirements nyo, ang kailangan, ang nakalagay na purpose is to open an account. To open a bank account. So bank requirements ang nakalagay. Hindi po hindi po for housing loan. Kasi nga yung requirements na yun is gagamitin nyo para mag-open ng bank account.
So, ang una nyo pong gagawin kapag nakumpleto nyo na po yung list of requirements na yon na ibinigay ni reservation officer, dadaan po kayo sa opisina kasi bibigyan po kayo ng endorsement letter. So, yun po ang ipapakita nyo sa bangko kung saan kayo magbubukas ng bank account. Yung endorsement letter na binigay po ni Borland. So, ano-ano ba yung mga requirements na dadalhin nyo? Valid ID, proof of residency, birth certificate. Ang maintaining balance ni Metrobank is 2,000 for ADA. So yun yung mga kailangan nyo. So ano yung mga proof of yung police clearance pala, police clearance. So kung halimbawa doon naman sa nakasakop na barangay sa inyo, tinatanggap kasi ito ni Metrobank. Kung hindi kayo makakakuha ng police clearance, kung doon po sa inyong barangay, ang ini-issue na barangay clearance is yung may digital picture. Yon, tatanggapin po nila yon kapalit po ng police clearance. Pero kung wala pong digital picture, hindi po, kailangan nyo po talagang kumuha ng police clearance po. So doon naman po sa proof of residency, paano kung kayo po ay nangungupahan lang. So, ang kailangan po, kukuha po kayo ng authorization doon po sa may-ari ng inyong proof of billing, kunwari Meralco bill or water bill, authorization na ipinapagamit po nila sa inyo yung kanilang bill at para sa bank requirements nga po. And then isi-xerox nyo po yung ID nila and then pipirmahan po nila yon ng 3 beses po yung kanilang ID. So yun po yung So yun kapag nakumpleto nyo po yun, dadaan po kayo sa Borland at para po bigyan po kayo ng endorsement letter. Okay, isa pa po sa nilalaman ng reservation agreement is yung transfer. Condition of transfer. So kunwari po kayo po ay lilipat sa ibang block and lot. Kunwari ang una nyong kinuha is nasa block 1 kayo. Ngayon gusto nyo pong lumipat sa block 2. So meron po tayong transfer fee na 2,000 pesos. Pero kung lilipat naman po kayo ng ibang project, kung magkano po ang reservation fee sa project na lilipatan nyo, pero dapat po ay project din po ito ni Borland ha, hindi po project ng ibang developer. Kunwari po sa Lipa project, ang reservation fee po doon is 7,500. So kung lilipat po kayo doon, ang magiging transfer fee nyo po ay 7,500. So kung ang lilipatan nyo naman pong project is 5,000 lang ang reservation doon, so ang inyong transfer fee po ay magiging 5,000. So kung magkano po na ang naibayad nyo dito sa project na una nyong kinuha, i-carry over po yan doon sa lilipatan nyo. So kung magkano lahat po ang nabayad nyo dito, so ililipat lang po doon yung nabayad nyo. So yun nga lang, magbabayad po kayo ng transfer fee. So paano naman po kung transfer to other person po yung account nyo? Kunwari po, you decided na hindi na po ituloy ang pagkuha ng bahay kay Borland. So magkano po ang inyong babayaran? Kapag po ang pagtatransferan nyo po ng account is first degree relatives nyo, or kunwari kapatid, nanay, or asawa, or anak, wala pong transfer fee na babayaran. So yung ibinayad nyo po ay ililipat lang sa kanya and then hihingan lang po ng panibagong requirements po yung paglilipatan nyo po ng inyo pong account. Kunwari po nawalan po kayo ng trabaho, tapos ang anak nyo po ay may trabaho. So ililipat, dahil kailangan ng mga requirements, ililipat nyo na lang po yung account sa kanya. So wala pong transfer fee and then i-carry over lang po yung mga nabayaran nyo sa account po ng anak nyo. Pero kapag po ang paglilipatan nyo po ay hindi nyo po kamag-anak, kunwari, or kahit kamag-anak pero hindi nyo po first degree relatives, meron pong transfer fee na 50,000 pesos. Okay, another thing under reservation agreement is yung change of financing scheme. Kunwari po, ang una nyo pong apply is Pag-ibig, through Pag-ibig financing. So kung magpapalipat po kayo kunwari sa in-house financing, so meron po tayong babayaran na 1,500. And then under pa din po niyan is paano po kapag po kayo ay na-decline po kay Pag-ibig. So meron pong karapatan si developer na kayo po ay i-transfer ng another financing scheme at yun nga po ay yung
in-house financing. Pero kung talagang ika-cancel nyo po yung account nyo, so doon na po papasok po yung ating refund po. So may refund pa naman po kayo kay developer, kay Borland, pero hindi na po buo. Okay? Okay, so yun na po talaga yung mga actually dapat pala nag-list down ako, no, pero ako kasi mas nahihirapan kasi ako kapag may binabasa pa akong notes. So sana wala akong nalimutan, pero yun na po yung pinaka mga importante na kailangan yung matandaan na nilalaman po ng reservation of agreement kapag po kayo ay nag-aabil ng house and lot kay Borland. So para sa akin siguro kaya yun na lang yung mga naalala ko, kasi yun na yung mga pinaka-importante na kailangan yung malaman. Kapag ka po sa tingin nyo si Borland na yung para sa inyo, pwede nyo po akong kontakin. Maaari ko po kayong i-assist kung saan man parts po kayo ng Pilipinas na may Borland project na gusto po ninyo. So marami tayong mga bagong projects po ngayon ni Borland. Meron po tayong Zinya sa Lipa, meron po tayong Monteverde sa Cavite, yan po yung mga bago nating bukas. Tapos meron po tayong Alora sa Bulacan, and then may mga existing project pa rin po tayo na marami po pong available na inventory. So we have po sa Alaminos, dito sa Batangas, meron din po marami tayo, ilan yung project natin sa Bulacan. So kontakin nyo lang po ako, I'll be willing to assist you. Maraming salamat po.